aming karamdaman, Panginoon, iyo pong pagagalingin ayon sa iyong mapagpalang mga salita at upang gumabay sa amin sa lahat ng hamon ng aming mga buhay. Papasalamat po kami sa iyong mga dalisay na salita na hindi nagbabago. Gagawin ito, tutuparin sa aming mga buhay sapagkat ang nangako ay tapat at totoo. Salamat po na marami sa pagkakataong ito. Hindi pa po namin napapahinggan na yung mga salita. Hayaan niyo po, Panginoon, namin, Panginoon, maituon ang aming paningin sa iyo, Panginoong Yesus, at sa iyong mga salita. At dalangin din po namin, Panginoon, sa bawat narito, Panginoon, hindi lalabas sa lugar na ito na hindi taglay-taglay ang dakilang pagpapalang nagmumula sa iyo, sa iyong mga pangako. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sa iyong karangalan, magpasawalang hanggan, sa ngalan po ni Jesus na iyong Panginoon. Amen and amen. Makaupo na po tayo. Pleasant morning po sa atin lahat. Alright, shine. Amen. Po ba? Dapat tayo bumabangon na nagliliwanag. Amen. Habang bumabangon tayo, nakikita natin ang kaluwalhatian ng Panginoon sa mga gawa niya sa atin. Amen po ba? So, sa pagkakataong ito, ayaw ko na pong magpakatagal-tagal sapagkat mahalaga ang bawat sandali at ang panahon ng pag-aaral sa salita ng Panginoon. At kayo po ay hinihiling ko na makisama sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Sapagkat kami mga nagtuturo, nakakarinig po kami sa salita ng Panginoon. At nabubuksan na aming mga bata. Sana gayon din po kayo na makakita at makarinig sa kanyang salita. Dalawa lang po ata nagsalita ng amen. Alam niyo po ba ang Iglesia ng Diyos na buhay ay may pandinig at paningin, nakakakitang mata. Okay, siguro puntahan po natin yung ating aralin sa ang Iglesia ng Diyos na buhay. Gaya ng kawal, Ephesians chapter 6, verse 11, ano po ang sabi sa salita ng Panginoon na ating pong key verse. Kaya nga magsigaya kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo ay tumagal sa mga lalang ng dyablo. Magsitibay, tumagal sa isang salita. So magbihis tayo ng buong kagayakan. Huwag nating pagkulangin. Hanggat maaari, dapat sikapin natin kompleto yung ating isusuot. Kung ano na pakinggan natin, dapat isuot na natin. Huwag natin itong pabayaan na lumagpas lang sa atin. Sapagkat mamaya may kita natin, hindi ko alam bakit si Eliza pinakanta yon, yung sa huli. May relationship po yun sa aking sasabihin sa umaga pong ito. At salamat sa Panginoon, nangungusap siya even sa mga awit po natin. So tingnan po natin, nag-example po tayo si Abraham. Naalala niyo po si Abraham. Pero nag-conclude po tayo kasi sa Galatians, nabanggit na ilang beses ang kanyang pangalan. At doon tayo kumuha ng conclusion. So ipinapakita po dito yung reflection, yung self-examination sa buhay ng bawat isang Kristiyano. Although nag-example tayo ni Abraham bilang amo at syempre siya po'y ama. At siya po ay mapagmahal sa kaibigan din at siya mga mahal sa buhay niya. Mahal niya po yan. At syempre mahal niya rin yung mga nakakasalamuha niya. Minahal niya rin. Nagpakita siya ng magandang ehemplo. Dahil ang tunay naman ng palataya ay nagpapakita ng kagandahan na nasa loob. Lumalabas po yun, nagre-reflect po yun. Now, sinabi ko po nakaraan, ito po ang pag-aaral sa Galatians chapter 6, ito'y pagpapakita kung ano tayo sa harapan ng Panginoon. Sinabi ko nga nakaraan, para tayong hinuhubaran. Ano ibig sabihin doon? Ipinapakita kung ano ang nasa ating katatayuan. Kaya yung kanta kanina, maganda po yun eh. Ang lahat kong lihim ay hindi sa'yo lingid. Alam mo ito. Papaano? Sa kanyang salita, sisiyasatin tayo. Uuriin tayo kung ano tayo. Sabi niyo po, uuriin. Nabanggit natin, dati pa, tayo ba'y ginto? Tayo ba'y mahalagang kasangkapan? Uuriin tayo. Pag hindi naman, hindi pa huli ang lahat. Kasi sa ating pag-aaral sa ngayon, ito'y pagpapakita ng isang salitang encouragement. Sabi niyo po, encouragement. Sa mga nauna, ito'y pagpapakita kung meron tayong nakikita sa mga
kapatid natin na sumusuway o nagkakamali, marunong din tayo magtuwid. Pero sinasabi sa kanta kanina, di ba, tinutuwid mo ako. Salamat, Panginoon. Alam niyo po ba, ang salita ng Panginoon ay pagtutuwid. Ang salita ng Panginoon, pagpalakas, pagpapatuwid, pagkorek sa atin, kung namamali tayo ng landas, pag napainggan natin, isuot na kaagad natin. Sabi niyo po, isuot. Para hindi po tayo magkamali. Nabanggit ko rin po noong nakaraan na ang salita ng Panginoon, ito po yung manual ng buhay ng tao. Pag sinabing manual, ito dapat ang guidelines natin. Authority dapat ito sa ating buhay para tayo umayos, gumana ng maayos ang tao. Kasi ang tao is totally depraved. Ang tao ay walang kakayahang ayusin ng kanyang buhay. Masama ang tao, lahat ng tao makasalanan. Nang lahat ng tao hindi kayang umabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya ang Panginoon naglagay ng kanyang salita para tayo unti-unting ayusin. Amen po ba? Ang isang sasakyan na de gasolina, pag kinargahan mo ng diesel, ano mangyayari? Pugak-pugak. Di po ba? Yung langis na dapat para sa kanya, ang nilagay mo, langis ng nyog, ano po mangyayari? Hindi tatakbo ng mainam. Kasi may disenyo sa bawat mga produkto. Ganon din tayo, produkto tayo ng Diyos, tayo, kinreate ng Diyos, produkto niya, naglagay po siya ng manual para ating gawin yung kanyang salita. Amin po ba? Kaya may mga Kristiyano, papaog-paog. Anong tawag doon? Nakarinig naman kayo sa akin salita ng ibang salita. Pag sinabing papaog-paog, yung parang ano ba, nanghihingalo. Hindi tumatakbo na maayos. Kasi nga, imbis na isuot natin, hindi natin isinusuot ang salita ng Panginoon. Mahalaga po ang salita ng pagsusuot. Sabi niyo po pagsusuot. Kasi ang bawat araw, bawat sandali ay labanan. Ang bawat sandali ay gera, spiritual battle. Sa mind, pumupunta. Bawat nakakikita ng mata, naririnig ng tenga, bawat sitwasyon, ang sumasalo ay ang soul. Dito, binabattle kung ano ang mabuti at masama. Now, pag ang nauna ay salita ng Panginoon nakabihis, walang panahon ang labas para makapasok ang worldly. Amen po ba? Now, puntahan po natin yung pinakita ng nakaraang linggo, yung pinaliwanag ni Paul, yung isang salita na pag ikaw ay nagtanim nito, sabi niya, aani ka ng kapahamakan. Di po ba? Pero pag nagtanim ka na mabuti, nagtanim ka sa espiritu na buhay na walang hanggan. Ano yung buhay na walang hanggan? Yung salita ng Panginoon ang patuloy na dumidilig sa espiritong nasa sa atin. Kaya kailangan mo tong tanggapin at isuot. Amen. Ngayon, in verse 9 to 10, dito po, 2 verses lang po ang ating pag-aaral sa ngayon. Pero, I do believe may pupulot po kayo kahit kaunti. Kahit maliit lang. Mahalaga nakakain po kayo. Huwag kayo lalabas dito nang hindi kayo nakakain. O napalakas ang loob mo sa kanyang salita. Now, puntahan po natin yung, siguro puntahan ko muna yung verse 8. O verse 7, kasi ito yung key verse. Do not be deceived, God is not mocked. Huwag kayong padadaya. Sabi niya, ang Diyos ay hindi napabibiro. Whatever one sows, that will he also reap. Kung ano man ay tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ngayon, kung ang salita ng Panginoon sa verse 8, kung ang salita ng Panginoon ay itinanim natin, ano aanihin? Buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, tanggapin natin ang salita ng Panginoon. Huwag natin itong i-reject. Huwag nating magmarunong at magmalinis sa ating sarili. Kaya nga ito, self-examination baka kayo nagtuturo. Ay si ano yan, si sis yan, si Brad yan.
Hindi, kanya-kanya po tayo. Kaya dito, kung ano tininim natin, naanihin natin. Pero kung nagtanim tayo sa ating laman, ayan po, sabi diyan, mag-aani ng kasiraan. Kasi bakit? Walang pakinabang yun eh. Pag ginawa mo sa sarili mo lamang, hindi ka gumawa para sa kaluluwalhati ng Panginoon sa iba, para sa iba maglingkod ka. Wala pong buhay po yun. Kasi ang nagtanim sa sarili ay parang sinumpa. Kasi bakit? Itinanim mo sa walang silbi. Kaya nga ang sowing and reaping, ang pagmamay-ari po dito, yung Panginoon, siya ay nagbigay sa atin ng buhay para ipaglingkod sa iba. In verse 9, eto po tayo, puntahan na po natin. Ayoko na pong lumayo po doon kasi mahalaga po itong oras na ito. In verse 9, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Si Abraham, kahit siya ay abalang tao, si Abraham, in example natin, si Abraham, bakit naging ganon? Yung panampalataya niya, nag-work out sa kanyang pamumuhay, umayos na umayos, even doon sa lahat ng nakasalamuhan niya at sa kanyang mahal sa buhay si Lot. Amen po ba? Lalong lumaki at lalong sumagana ang pagtingin niya sa kapwa. Mas pinayaman niya ang sarili niya sa relationship. Okay, sabi niya dyan, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Ito po'y salita na sinasabi ni Paul sa mga taga-Galatians na sa isang salitang hinihimok niya ang mga tao para sundin ang kalooban ng Panginoon. Kasi minsan, tayo, binabaliwala natin yung good works. Nakahanda ang good works, dinadaanan lang natin. Magugulat kayo sa sinasabi ni Apostle Paul na ito'y panghihikayat, although maaring nalantad tayo doon sa mga nauna. Maaring sinasabi sa sarili natin, ay ako'y maayos. At ako naman, yung sarili kong gawa ay okay naman. Sa'yo lang yun, paano yung nagawa mo sa iba? Maganda ba? Di ba yun yung sinasabi? At sinasabi pa rin po, ikaw ba'y tagapagdala ng pasanin ng iba? Di ba? Nabanggit ng nakaraan yan, di ba? Bear one another's burden. Di po ba, nagpapasandapat tayo. Kaya ang Diyos hindi na pabibiro. Kaya nga sinabi doon sa 7, hindi na pabibiro. Pero ito, bagamat nag-fail tayo naman nakaraan, pero hindi ito natatapos doon. Sabi ni Apostle Paul, nagko-conclude si Apostle Paul sa talatang ito na sinasabi niya, huwag tayong mapagod. Although meron ka na siguro na umpisahan, pero tuloy-tuloy mo lang. Pag sinabing huwag kang mapagod o grow weary, sa English po, babasahin ko po, ESB po ito, nagpa-print po ako ng ESB. And let us not grow weary of doing good. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sa Griego po yan po yung sinasabi na huwag tayong manghihinawa. Huwag tayong titigil. Sabi niyo po titigil. Naumpisahan na eh. Pag naumpisahan na, ang hirap ng pigilin, di po ba? Pero sometimes, dahil may mga situation tayo, mas pinipili pa natin ang ating sarili kaysa nakikita natin sa iba. Pero sometimes, mas mabigat ang katayuan nila kaysa sa atin. Pero sinasabi, maging selfish tayo sa ating sarili, huwag na lang, ako rin nga may nararamdaman eh. Di po ba? Di po ba? Kasi ang paggawa na mabuti, ito'y bunga ng pananampalataya. Amen. Hindi po para iligtas tayo. Ligtas na tayo, pero ang produkto nasaan? Sabi niyo po, produkto. Maraming umaayaw sa produkto. Pero ito ang dapat nating makita. Gaano ba tayo kaepektibo sa iba?
epektibo ba ako? Tanong niyo po. Sa sarili natin, epektibo ba ako sa aking kapwa? Maayos ba ako? Ang relasyon ko sa aking kapwa. Pag sinabing isang salita, grow weary, ito po'y sa isip, sa kondisyon in our heart. Yung kondisyon ng ating mind, pag ang salita ng Panginoon, dahil alam natin sabi dito salita ng Panginoon ano man ang ating itanim, dahil ang Diyos hindi na pabibiro, ano man ang ating tinanim, ating aanihin. Now, ano yung kondisyon ng ating mind? Kasi sa kondisyon ng ating mind, sinasabi nito, alam nyo na. Sabi ni Apostle Paul, alam nyo na ang Diyos ay hindi na pabibiro. So, huwag tayong mapagod. Do not faint or grow weary. Huwag tayong mapagod, huwag tayong tumigil. Ang pagtigil ay isang salita na parang sinasabi natin, yung sinuot natin, hinubad natin. Kaya tayo prone sa gawa ng dyablo. Bakit? Hinubad mo, tumigil ka sa paggawa ng tama. Can I hear amen? Yun po yung salitang ginamit po dito, yung wag tayong mapel, wag tayong magkulang, wag tayong tumigil doon sa kondisyon ng ating mind nang gumawa ng mabuti. Yun yung sinasabi sa Griego. Kaya laging i-meditate, sabi niyo po meditate. Yung meditation ng ating mind, pag nakondisyon ng ating heart sa paggawa ng mabuti, hindi ito titigil. Na pag wala ito sa kondisyon, kasi iba ang ating pinipid sa ating mind, yung kondisyon ng ating mind, talagang titigil kahit may naumpisa na mabuti. Amen po ba? So, tingnan po natin. At sabi diyan, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat meron na naman po siyang binibigay na bunga. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat saan? Basahin po natin. Meron po ba? Sa kapanahunan, may panahon po ng pag-ani. Hello? May panahon ng pag-ani sa buhay na ito. Hindi man sa taong ginawan mo ng mabuti, kundi rin kung magpapadala ang Diyos na gagawa sa iyo ng mabuti. Amen po ba? Hindi man doon. Siguro, madalas, yung nagawa mo na mabuti, magbabalik na mabuti. Pero magugulat ka, even yung hindi mo ginawa na mabuti, gagawa na mabuti. Bakit? Gusto na ng Panginoong umani ka. Amen. Kasi bakit? Sa kanyang panahon ahani. Kung kailan ka nagtanim, di naman ganun kabilis ang pag-ani. Amen. Pero minsan, mabilis din. Amen po ba? Ang hirap nung wala kang kapartner sa paggawa ng mabuti. Halimbawa, gumawa ka ng mabuti, tapos meron ka tinutulungan, kapartner mo siya. Ngayon nagkaroon kayo ng magandang relasyon. Pagdating ng time, hindi man siya maagawa ng relasyon, ay ng mabuti, parang kailangan mo, yung need mo na burden na meron ka, iba papadala ng Panginoon. Amen. Ang kagandahan nun, ang Panginoon nagpapadala sa iyo. Amen. Magugulat tayo, sometimes makakasalamuha tayo ng tao, hindi mo sukat akalain, matutulungan ka. Di po ba? Gumagamit pa minsan ng Panginoon sa mga bagay na mas titignan natin walang kakayahan para tumulong. Kasi bakit? Binubuksan ng Panginoon ang pintuan doon sa mga naghahasik ng mabuti. At ang sabi niyan, kung hindi tayo manghihimagot, kaya ang context po nito, yung hindi tumitigil. Wala pong sawa. Amen po ba? Now, in verse 10, madali lang po tayo. Verse 10, ito po ang sabi, kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, sabi niya po, pagkakataon. Pag sinabing pagkakataon, ano kaya ito? Ay magsigawa tayo na mabuti sa isa, sa tatlo,
sa kapitbahay lang. Sa lahat. Sa mga mahal ko lang sa buhay. Sa lahat. At lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya, highlighted. Meron siyang binibigyang puntos, papaano tayo ipakita kung ano talaga tayo. Tayo ba ay good seed or bad seed? Puntahan ko po muna yung unang Kaya nga, although alam natin sa panahon na aani tayo, dahil ang Diyos hindi na pabibiro sa mga naunang mga verses, na dito, sinasabi naman dito, kaya nga dapat samantalahin. Sabi niyo po, samantalahin. Samantalang tayo may pagkakataon, sa ibang salita po dyan, samantalahin ang pagkakataon. Ang gamit po dyan sa Griego ay yung salita na yung sa lahat ng pagkakataon, laging may chance. Sabi niyo po, chance. Ibig sabihin, paggising mo, may chance ka nang gumawa ng mabuti. Akala natin wala. Naipag-pray nyo ba yung mga kapatid pag-gising nyo? Hello? Yung bang pupuntahan mo, naipag-pray mo? O yung bang mga nakagalit mo, pinag-pray mo na magkasundo kayo? At paglarga mo, ano una makikita mo pagtayo mo? Asawa mo, anak mo. Take note po, ito'y tinutungkol sa mga mananampalataya, lalo na sa pamilya mong kapanampalataya mo. Lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Not even the churchmate only, but doon sa mga family mo talaga na mananampalataya. Pero at the same time, yung mga kapamilya natin dito sa church. Amen po ba? Maraming chance. Sabihin niyo po, maraming chance. Maraming opportunity. Bawat segundo may opportunity. In every seconds, maraming chances tayong mabigyan, mabuksan ang opportunity para gumawa ng mabuti. Akala natin wala. Akala natin kung nandun na tayo sa lugar, saka pa lamang tayo gagawa ng mabuti. Hindi. Bawat sandali, pag malinis ang kaisipan mo, yung condition ng mind natin ay ang salita ng Panginoon, lagi tayong handa sa paggawa ng mabuti. Even sa lips pa lang po natin, nagbibigkas na ito ng mabubuting bagay. Amen. Amen po ba? Makinig kayo mabuti, mahalaga po ito. Sapagkat ito'y nagbibigay ng liwanag sa sino mang binibigyan mo ng kagandahang loob ng kabutihan. Kahit sila, naramdaman nila kasi gumawa ka ng mabuti, ilayo po natin kasi kahit sa hindi mananampalataya, nakagawa ka ng mabuti, alam mo, may maka-encounter ka sasabihin sa'yo, ba't ang bait mo? Hindi naman kita kaano-ano Nakaranas na kayo nun? Bakit gumawa ka na sa akin ba't gumawa ka ng ganyan? Kasi sa sarili niya, maaaring di siya nakakaranas ng ganong sitwasyon na walang taong maaaring makatulong. Kasi alam niya, mga tao, makasarili. Even sa sarili niya, puno-puno siya ng bagay na hindi maganda. Pag nagawa mo na mabuti, open heaven. Bukas ang langit para ang taong iyon alamin kung anong sekreto mo. May papakilala mo yung si Jesus Christ, di po ba? Sige po, palakpan mo si Lord. Kasi open heaven na po yun. Ang paggawa na mabuti ay dito yung para sinasabi mo para tumanggap ka. Ito'y paglilingkod service. Hello? Ang Kristiyano laging open sa serbisyo. Kahit kanino. Sa lahat ang sinasabi niya po dyan. Pero hinighlight po kasi dyan yung lalong-lalo na sa mga kapanampalataya. Pero sinasabi niyang kahit sa lahat, para sa lahat. Ang service sa paggawa na mabuti ay para sa lahat. Wala tayong sinisino, wala tayong parang pinapaborito. Ang service natin bilang mananampalataya sa paggawa na mabuti ay kahit sinong tao.
Ito'y continuous, sinasabi niyo yung opportunity, laging bukas, laging open. Hindi pa parang naghahanap ka ng pagkakataon pa. Hindi ka na makakahanap ng pagkakataon pag naghahanap ka. Kasi laging may pagkakataong open sa paggawa ng mabuti. Kasi antimano, ang Panginoon naglalatag na. Bukas na yung paggawa ng mabuti. Ang kulang na lang po, paggawa. Ang kulang na lang po, application. Ang kulang na lang po, tuparin natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Isuot natin. Pagyamanin natin. Amen po ba? Now, gusto kong, sige, basahin ko muna sa English. Ang sabi, verse 9, basahin ko yung 9, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Hindi tayo susuko. Pag sumusuko, hindi aani. Yung nagtanim, iniwanan, ayoko nang alagaan yan. Ano mangyayari? Ibaan ninyo pag tumubo at lumago. Hello? Kaya kailangan paggawa na mabuti, tuloy-tuloy. Amin po ba? Now, sabi sa 10, so then, as we have opportunity, we have. Pag sinabing we have, meron talaga. Hindi wala. Hindi hinahanap, kundi meron talaga. Meron talagang open na good works. Kasi ang Diyos naglatag ayon sa Ephesians chapter 2, verse 10. Na nilatag ng Panginoon buhat pa man nung una upang ating lakaran. Inihanda na ng Diyos yun eh. Now, dapat open din tayo sa ating mind, condition ng mind natin na laging bukas itong opportunity ng paggawa na mabuti. Let us do good to everyone. Para sa lahat, gumawa tayo na mabuti. And especially to those who are of household of faith. Pag sinabing household, kasambahay. Hello? Alam niyo po ba bakit ginamit po ito sa Ephesians chapter 6, ipinakita po doon yung household. Hello? Ephesians chapter 6, may anak, may ama, merong alipin. Household. Ngayon, kung meron tayong alipin sa tahanan, meron tayong kasambahay, dapat mas lalo natin gawan na mabuti. Bakit? Kapamilya na natin yon. Amen. Kasama natin yon araw-araw. Kung wala sila, mahirapan tayo. Nagbibiro pa nga tayo, o sige, ikaw gumawa ng ginagawa niya, ikaw pasahurin, payag ka? Di ba? Hindi, kasi mababa ang binibigay natin minsan sa kanya, di ba? Papayag ka ba? Di ba? Hindi. Kaya, isang bagay dito, yung pagiging fathering. Sabi niyo po, fathering. Even you are a mother, pwede kang mag-fathering sa stages ng maturity. Hello? Ang binabanggit ko dito yung maturity na pagiging Christian natin. Dapat tayo nasasandigan. Dapat tayo parang kampante yung mga tao pag nariyan tayo. Alam niyo po ba yung asawa, makinig kayo mabuti. Ako, naaprubahan ko yan sa aking asawa, minamahal kong asawa. Wala lang siya dito ngayon eh. Baka mabighanin naman ako sa kanya dahil minsan nagsusuot na kagandahan yun eh. Di ba? Ano po ibig sabihin, sinasabi ko po dito? Alam niyo po ba, ang babae, parang uncomfortable yan pag wala ang lalaki. Wag po kayong mga babae, totoo po yun. Wag kayong umalma. Kasi bakit? Ang proteksyon ng babae, pag nandiyan lalaki, ang lakas ng loob niyan. Hello? Sa totoo lang. Alam niyo po ba, even tayo mga mananampalataya, pag nasa fathering stage ka na, alam po mangyayari? Gusto na sa iyong sumilong ang mga tao. Bakit? Safe place ka. Dahil punong-puno ka ng good works. Amen. Parang well-protected po sila pag ang Kristiyano ay masagana sa paggawa na mabuti. Bakit? Alam nila, parang langit ang buhay nila, kahit sila'y alipin. Hello?
Kahit simpleng tao nakakausap mo. Kahit magbabuti lang yan. Kahit mayayaman makakasumpong yan ng tunay na langit. Mapapaya sila sa generosity mo Kaya nahihiramin. Mas mayaman kang magbigay kaysa kanila. Hindi sa minimum ng binigay, pero sa pusong nagmamahal. Amen po ba? Kasi paggawa ng mabuti. Now, may babasahin po ako. Ang sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, di po nilagay po diyan. All scripture is breathed by God. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos o hininga ng Diyos sa isang salita. And profitable for teaching. At sinasabi niya po rito, mapapakinabangan sa pagtuturo. Amen. Kung isusuot natin ito, nakapagtuturo ito isa sa iba. Kahit di mo masabihin, pero inaak mo yung salita ng Panginoon, ito'y nagtuturo. Tingnan mo yung mga batang ngayon, kung ano nakita sa mga magulang, ano sasabihin niya? Yung ginawa ng kanyang magulang. Amen po ba? Ang salita ng Panginoon nakapagtuturo kasi ito'y hininga ng Diyos for reproof o pagsaway o correction, pagsansala o pagsaway para sa ikatututo ng mga nasa katwiran in righteousness. Amen. Kasi nasa matuwid na tayo Kasi kaya ka nga bukas ang pandinig mo para malaman mo salita ng Panginoon, lagi nating kailangan. Kasi righteous ka na, ang gagawin niya, lalo ka pang pagbubuti na pagiging matuwid mo sa pamagitan ng kanyang salita na ating pinapakinggan at ating ginagawa. Now, sinabi sa verse 17, that the man of God may be complete. Na ang tao ng Diyos, ganyan mangyayari. Pag ito'y natutuwid tayo, nakokorek tayo, sinasansala tayo, tinuturuan tayo, na itetrain tayo sa righteousness, ang sabi niya rito, magiging ganap tayo. Ang isang tao na ito yung manual, yung salita ng Panginoon, pag ito'y ina-apply, makinig kayo mabuti, magiging ganap. Pag naging ganap ka, ano produkto? Good works. Good works. Pag ikaw ba naging ganap, walang produktong good works? Balik lagi tayo ng balik sa sa stages na, Lord, patawarin mo ako, hindi ko nagawa yung mabuti. Puro tayo repentance. Kasi pinababayaan natin, laging bukas po yan Dapat i-condition natin ang ating mind sa paggawa ng mabuti. Continuous po yan. Kusang lalabas po yan, spontaneous po yan Kusang lalabas yan pag laging nagpipid ng Word of God. Kasi bakit? Breath of God po yan. At ang sinasabi po dyan, sabi niya, equip for every good works. Sila'y nahahanda sa paggawa ng mabuti. Equip ka, bakit? Ganap ka na Kaya nga pag ang nagpatakbo ng buhay ng tao ay ang sarili niya, yung fallen nature niya, bagsak po yan. Kaya wag tayong tumigil, kahanap sa salita ng Panginoon para iangkop yung salita niya sa atin. Wag nating iangkop ang sarili natin sa Biblia, sa salita ng Panginoon. Ang Biblia ang lumapat sa ating buhay. Mababago tayo. Amen po ba? Wag yung sa isip natin. Kasi yung isip natin, palso po yan Kaya nga sinasabi ng Bible, let the mind of Christ be with you, which is Christ also. At ang kaisipan ng Panginoon ay sumainyo sapagkat ito ang kanyang kaisipan. Yung kaisipan na salita ng Panginoon na ginawa niya, na galing sa Ama, ginawa niya yon. At yun din ang isipin natin kung ano pinagagawa ng Panginoon sa atin bilang isang iglesia niya. Amen po ba? Now, siguro mamaya babasahin ko yun, pero meron po akong mga na-quote po. Notice, ito po siya, the value of life is not in its duration.
Yung kahalagahan ng tao, hindi doon sa itinagal ng buhay. Akala natin yung mahabang buhay, okay na yon. Sabi niyo po, donation. Na-donate mo ba yung buhay mo? Kahit mahaba buhay mo, wala ka naman napaglingkuran, anong saysay ng buhay? Pag tayo lumapit ang ating paa, tumuwid ang ating paa, ano ang kwento sa atin? Ano ang tingin sa atin ng tao? Di ba? Kasi bakit? Akala natin na saysay ng buhay sa pagpapahaba lang. Dapat ang buhay natin, ano kaya ang dapat? Basahin ko po, may sumunod pa po. We are not important because of how long we live. We are important because of how effectively we live. May impact ba tayo? Epektibo ba tayo sa buhay na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin? Hello? Yung inilatag ng Panginoon na good works, naging epektibo ba yon sa buhay natin? Gaya ng mga parables na si Jesus ay nagsabi, ang gagaling natin sa church. Pero pag may nadaanan tayo, nilalagpasan natin. Buti pa yung Samaritana na hindi kababayan, yung tagapaglingkod, saserdote, yung mga dumaan, mga awit, Levita, dumaan, pero yung Samaritano, nakita niya na duguan, tinigilan. Mabuti pa yung hindi kababayan. Mabuti pa yung hindi kasambahay. Tumulong. Tayo, nakikita na nga natin may yung mga kapamilya natin dito, patay mali siya lang tayo, patay parada, ibig sabihin yan. Baliwala lang. Kaya mahalaga po yun. Epektibo ba ako? Una, sa aking pangangaral. Ako po yun, ako po. Ako ba epektibo? Ginagawa ko ba yung aking sinasabi sa aking pamilya? Nakikita ba ako sa labas na gayon din sa paggawa ng mabuti? Alam niyo po, pagka ikaw po ay gumagawa ng mabuti, hahanap-hanapin ka ng tao. Lagi kang naaalala sa amandako. Most people are so concerned about growing old rather than being effective. Alam natin, ang buhay natin, sometimes tayo, ito, madalas natin sabihin, ako, punta ako buhay na walang hanggan, meron ako eh. Ako, doon ako talaga sa Panginoon eh. Papalitan ng katawan ko eh, na hindi na masisira. Yes, totoo po yun. Pero gaano ka naging ka-epektibong Kristiyano sa kapwa? Pagsabing epektibo, ibig sabihin, mayroong kapangyarihan po yung kumikilos. Nakatutulong, nakapagpapalakas, nakapagtutuwid. Amin po ba? Nakakasala ng maling mga ideas. Amin po ba? Yung mind concept mo, lag na sa Word of God, kaya sila humahanga sa iyo. Bakit ganoon ka na lamang? Amen. Marami rin naman na humaharang sa iyo. Totoo naman po yun. Lahat naman ganun eh. Di po ba? Lahat naman may kontra, meron namang sang-ayon eh. Di po ba? Pero huwag kayong mag-alala, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti kahit may sumasalangsang sa inyo. Amen po ba? Kahit wala sa inyong magbigay ng papuri, gawin nyo, tuloy-tuloy lang. Kasi hindi naman kayo sa tao naglilingkod. Sa Diyos tayo naglilingkod. Amen po ba? Kasi bakit? Kaya ka naging effective, sa Diyos epektibo ka. Para hindi humanap ng papuri sa kapwa o bigyang kaluguran ng kapwa, sabi sa Ephesians chapter 6. Kundi bigyang kaluguran ang Panginoon.
Amen po ba? Kasi bakit? Nagseserbisyo tayo sa Panginoon, hindi sa tao. Although ginagawa mo yung work mo sa tao. Amen po ba? In Hebrew chapter 4, verse 12, dito po ako matapos. Bubuksan ko po. Marami, alam niyo po ito. Si Papa, kabisado to. Pero gusto kong puntahan yung context. Dito po ako matatapos. Hebrew chapter 4, verse puntahan ko sa 12 hanggang 16. Kasi binanggit po dito yung sa bandang baba yung sinasabi ko kanina na bakit si Eliza nagpawit ng ganun. May connection po talaga siya. Alam ng Diyos kung ano ginagawa natin. Walang nalilingid sa Diyos. In verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi buhay. Buhay. Buhay po ang tawag po dyan. Pag sinabing buhay, kumikilos. Quickened. Living, quickened. Ibig sabihin, buhay po kumikilos. Yung Word of God, pag pumasok yan sa atin, buhay yan. Ibig sabihin, nagbibigay buhay. Tama po yon. Pero yan ay buhay. Ang sabi po dyan, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Pag sinabing mabisa, ito'y epektibo. Malakas ang dating. Sabihin niyo po, malakas ang dating. Sa bawat tao, makinig kayo, sa church po, ng totoong church ng Diyos, iglesia ng Diyos na buhay, ito'y laging mabisa. Kahit ito'y pagkukorek, kahit ito'y pagsasansala sa atin, kahit ito'y pagtuturo, lalo itong mabisa. Kasi bakit? Para sa atin ito eh. Ang salita ng Panginoon para sa mga anak ng Diyos. Amen. Hello? Ang ibig ko sabihin dito, angkop ito sa atin. Ito pong sabi niya, at mas matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. Nakakita na po kayo ng tabak na magkabilay talim? Ang talas nun. Pero sinasabi niya doon, mas higit pa mga talas. Mas matindi pa ang talas. Kung sa mga matadero, magagaling po sila mangganon, may problema sila, di sila mas magaling. Alam nila, bawat hiwa, yung mga magagaling dyan, di ba? Pero, hindi nila kayang alamin ang alin? Tignan natin. Mas matalas pa sa magkabilay talim, tabak na magkabilay talim, at bumabaon hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu. Para kanino ito? Para kanino itong Word of God? Sa espiritu natin. Kasi pag doon umangkop ito, born again ka na eh. Angkop po yan sa loob. Pag ito'y pumasok sa espiritu natin, ano mangyayari? Ito'y quickened. Ito'y buhay. Ito'y mabisa. Ito'y malakas. Ito'y epektibo sa buhay natin. Hello? Kaya yung good works, epektibong gawin mo. Kaya epektibo ka sa kapwa. Amen po ba? At sabi niya po rito, maging daw sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu. Pinaghihiwalayan nyo na, kaya ba ng tabak na anuman dito yan? Kahit na magkabilay talim yan, mas matalas pa ito. Yung salita ng Panginoon, mas matindi. Ito ang kailangan ng Kristiyano dapat isuot kasi matalas ito. Nahuhubaran tayo pag mali tayo. Hello? Nababalatan tayo pag mali tayo. Yung mga makapal natin, mga pride, tatanggalin ng Panginoon yan para lumuhod tayo sa Panginoon. Amen. Mababago tayo araw-araw. Mean to say. Amen. At ang sabi niya po rito, at ng utak, biruin mo, kasukasuan at ang utak, at madaling kumilala ng pag-iisip at haka ng puso. Ibig sa mga ating binabalak, alam niya na salita ng Panginoon. Kaya walang maililihim sa Diyos eh. Yung salita niyang sinugo sa atin, makita at mauuri tayo. Amen po ba? Sabihin niyo po, mauuri. Pag sinabi mauuri, malalantad tayo kung ano tayong uri. Mabuti kung tayo ay good. Amen. Kung medyo good, dapat laging good.
O katamtaman lang ako, pastor eh. Okay po yan kasi ang Diyos nagsimula na mabuti, tatapusin na may kabutihan. Amen. Sikapin po natin. And verse 13, ito po sabi niya, at walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Sabi niyo po, hindi nahahayag. Lahat ay hayag sa Diyos. Lahat ay hayag sa salita ng Panginoon. Sana yumaman tayo sa paggawa na mabuti. Babanggitin ko sa inyo mamaya, isang talata pa. At sabi niya po rito, ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad, lantad, hayag sa salita. Biruin mo, pinaghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, nakakataho ng pag-iisip ng tao. Lahat ng hinahakat, iniisip niya, nakaka-penetrate ang Word of God. Kaya salamat sa Panginoon, na-born again tayo. Kasi para makontra yung maling mga haka ng isip. Amen po ba? Kasi battleground po yan eh. Kaya mas maganda laging tumanggap para magsuot ng salita ng Panginoon. At ang sabi niya rito, at ang lahat ng mga bagay hubad at hayag sa harapan ng mga mata na yaong ating pagsusulitan, sa harapan ng Diyos yun. Sa harapan ni Jesus Christ po yun. Now, bakit ko po sinabi po ito? Sapagkat binanggit kanina, ang Diyos ay hindi napabibiro. Ano man itinanim ng tao ay aanihin niya. Ang sabi po sa verse na 10 ay aanihin niya doon sa kung di tayo naghihimagot sa paggawa na mabuti. Merong panahon, due season. May panahon ng pag-aani. Amen po ba? Kaya hindi tayo umaani, wala tayong tinatanim siguro. O maaring marami tayong naani. Di ba marami tayong naani? Totoo lang, ang church, marami naani po yan. Amen po ba? Kanino? Sa Panginoon, napakarami natin inani sa Panginoon. Hindi lamang po yung buhay eh. Buhay na walang hanggan. Amen po ba? Inom lang po ako ha. May isang verse po ako na gustong puntahan. In Romans 16, sino nakakalam ng Romans? Romans, sulat din po ito ni Apostol Pablo. Sa last chapter po na sinasabi niya po rito, ito'y matapos niyang napag-alaman, sabi sa 19, sapagkat ang inyong pagtalima ay naging bantog sa lahat ng tao. Example, gusto nating tumanyag, gusto nating makilala ang Panginoon. Mean to say, gusto natin ang Montalban Community Church of Jesus Christ ay makilala, mahayag ang pangalan ng Panginoon. Ito po ang sabi niya. Sabi dito, sapagkat ang inyong pagtalima ay naging bantog sa lahat ng tao, kaya't nagagalak ako tungkol sa inyo, dapat ibig kong kayo'y maging marunong sa kabutihan. Sabi niyo po, marunong. Ang totoong Kristiyano, marunong sa mabuti. Kasi bakit? May Holy Spirit ka na. Marunong ka nang gumawa ng mabuti. Hindi ka na nangangapa. Hindi ka na nangangapa sa dilim para gumawa ng mabuti. Laging open ang opportunity na sinasabi po dyan. Pag sinabing pagtalima, ito'y pagsunod. Saan pagsunod? Sa mga aral ni Apostle Paul, sinasabi po dito. At tayo sa pangangaral ng salita ng Panginoon natin na papakinggan o sa ating meditation, sa life meditation po natin, ito ba'y tumatalima tayo? Sumusunod. Sinusunod ba natin o sinusuot natin ang salita ng Panginoon para makatatag tayo o makatagal tayo sa laban ng lalang ng dyablo? Dapat isuot po natin. At ngayon, bakit ko po sinabi na hindi imposibleng mahayag si Kristo sa atin? Biruin mo, pwede tayo sabihin, ang Montalban Community Church of Jesus Christ ay kilalang kilala sa pagsunod sa pag-ibig ng Diyos. Di ba ang sarap pakinggan nun? Huwag po kayo malungkot. Parang malungkot yata kayo sa paggawa na mabuti. Sino po natutuwang gumawa na mabuti? Parang 5 lang, Lord. Help me, Lord.
Nawa, ganun po tayo. Ang iba, makinig kayo mabuti, ang ebanghelyo hindi natatapos sa kapatawaran. Kasi bakit? Bumangon ka na sa mabubuting gawa ka na. Inilaan. Hello? Yung dati mong buhay, wala na yun eh. Yung hindi ka tumutulong, wala kang kwentang tao. Dati tayo, wala tayong kwentang tao eh. Di po ba? Pero may halaga na ngayon. Kasi bakit? Ang Panginoon na nasa sa atin. Siya na yung kumikilos sa atin. Habang nagre-receive sa atin, salita ng Panginoon, habang tinatanggap natin yung Word of God, ito na yung reflection na gagawa natin. Hello? Ang tawag ko po dyan, yung maging saksi ka na. Hello? Saksi, meron talaga nakakita na ikaw ay Kristiyano, tayo ay Kristiyano. Amen? May bunga ang pagiging Kristiyano. Pagtalima, ang sabi sa Romans 16, bantog dahil sa pagtalima. In Galatians chapter 6, may binanggit po dyan na mabigat na sitwasyon. Bakit sinabi po ito ni Apostle Paul na gumawa na mabuti? Makinig kayo, ito po yan. In Galatians chapter 5, verse 14, hanggang 15, ito po siya. Although, pagduduktuin ko muna, verse 14 to 15. Sapagkat ang buong kautusan ay tupad sa isang salita na sa mga tuwid dito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Verse 15 na ito'y mabigat, pero dapat alam natin na po pwede itong mangyari. Verse 15, ngunit kung kayo rin ay magkakagatan. Sabi niyo po magkakagatan. Ano yung magkakagatan? Hindi naman tayo puro aso, no? Diba? Ang sinasabi niya po rito, ano lang po ito, idiomatic expression po ito, sinasabi po dito, kung tayo magtatalo. Hello? Kung tayo hindi magkakasundo. Ito sabi niya, ngunit kung kayo rin ay mga kakagatan at mga sasakmalan, ang bigat magsipag-ingat kayo. Sabi niya, magsipag-ingat. Baka kayo'y mga glipunan sa isa't isa. Di ba pag ang aso nagkaagatan sila parang may namamatay, di ba? Di ba? Pero tayo, pag sinasabi maglipulan, ibig sabihin dito, sinasabi sa context na ito, kayo ay magkanya-kanya. Mag-division. Kaya nga inuna rito ni Apostle Paul na sinasabi sa verse 14, ang buong kautusan ay nauwi sa isang salita. Mag-ibigan kayo. Kasi ang good works, pag hindi ka umiibig, walang good works. Sinasabi natin, natampol yung buong pag-ibig ng Diyos sa atin. Anong bunga ng pag-ibig? Pag-ibig din. Iyon yung tinanim ng Diyos eh. Iibig ka din. Kung tinanim sa atin ng pag-ibig ng Diyos, ibinuhos ang pag-ibig ng Diyos, dapat kumalat ang pag-ibig din sa kapwa natin. Para maranasan nila ang tunay na langit. Amen po ba? Babalik ko po ulit. Ang evangelism, makinig kayo mabuti, ang evangelism, makikita natin yung pagbangon. Hindi ka na natiling patay, nakalibing. Good works ang lumalabas. Bunga ng pagkamatay ni Jesus Christ, ibang tao ka na. Kaya nga lagi sinasabi ni Pastor you will never be the same again pag ikay naging Kristiyano. Tama po, Pastor? Kasi bakit? Dati wala kang silbi. Ngayon may silbi ka na. Bakit? Yung Kristo nasa sayo ay gagawa sa buhay mo. May kapangyarihan, quicken ang salita ng Panginoon. Kumikilos, epektibo ka sa lahat ng tao. Hindi ka depektibo. Pag sinabing depektibo, wala kang halaga. May depekto. Ang Kristiyano ay epektibo. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Naway tayo po'y napagpala at paggawa na mabuti, hindi sa ikailigtas. Ito'y kayamanan ng Panginoon na gusto niyang ipakalat. Kasi ito yung bunga na dapat makita sa atin. Ikalat yung kanyang kagandahan, hindi itago yung kanyang kagandahan, kundi ilabas ang kanyang kabutihan sa ating mga buhay na binigyan ng buhay. To God be all the glory. Pagpalain po tayo ng Panginoon.